Ang pelikula ay nakatuon sa isang lalaking nagngangalang Charles. May pamilya na siya at mayroon siyang isang anak na babae na may diabetes. Nang umagang yun, medyo nagmamadali si Charles at naghahanda na siyang pumasok sa trabaho sakay ng tren, ngunit dahil nagmamadali siya, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang tiket at pataka. Nakapagtataka, biglang may isang babaeng nagsabing siya na ang magbabayad ng tiket ni Charles, dahil hindi komportable si Charles na may utang na loob. Sa huli ay lumapit siya sa babae upang magpasalamat at mangakong babayaran siya kinabukasan kung muli silang magkikita. Kinabukasan, tama nga guys, muli silang nagkita at mula rito ay nagsimula silang magkakilala. Ang pangalan ng babae ay Lucinda Harris. Napag-alamang may pamilya na rin siya at mayroon ding isang anak na babae. Ginugol nila ang oras sa pakikipagkwentuhan habang naglalakbay papunta sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Pagdating sa opisina, hinanap ni Charles ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Lucy, at tama nga, nakita niya roon ang pangalan ni Lucy. Tinawagan siya ni Charles at niyaya siyang mananghalian dahil hindi naman kalayuan ang kanilang mga opisina. Kinabukasan, nagsimula na magsinungaling si Charles kay Diana, ang kanyang asawa. At sinabi niyang gagabihin siya ng uwi dahil may dagdag na trabaho sa opisina. Ganoon din si Lucy na tumawag kay Vincent, ang kanyang asawa. Nang gabing yun, pumunta sila sa isang bar at nagsimula na rin silang magpakita ng lambingan sa harap ng publiko. Biglang dumating ang isang lalaking teller na sinubukang lapitan si Lucy. Sinabi ng lalaki na murang babae si Lucy, nasaktan si Charles at hindi niya matanggap ang sinabi nito. Sinuntok niya ito, at pagkatapos ay umalis sila roon. Dahil medyo lasing na sila, nadala sila ng sitwasyon at nagdesisyong pumunta sa pinakamalapit na lodging. Pagdating doon, agad silang nag-may bar pass rang. Ngunit habang masaya silang nag-i-enjoy, biglang dumating ang isang malaking lalaki dahil nakalimutan nilang i-lock ang pinto ng kwarto. Sinuntok ng lalaki si Charles at pagkatapos ay hiningi ang kanilang dalawang pataka. Hindi pa roon natapos guys, mukhang nagsimula ng titigan ng magnanakaw si Lucy at balak siyang mempesrang. Nang makita ni Charles ang pagkakataon, balak niyang gumanti, ngunit lumalabas na malakas pala ang lalaki at madali niyang napabagsak si Charles. Sa loob ng bag, matapos asikasuhin si Charles, agad na pasring ng lalaki si Lucy doon. Kinabukasan, nagising si Charles at nakita si Lucy na tahimik lamang na nakaupo. Ngunit wala na silang magagawa dahil nangyari na ang lahat. Humingi ng tawad si Charles kay Lucy dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito naprotektahan. Inalok din ni Charles si Lucy na ihatid siya sa ospital, ngunit tumanggi si Lucy dahil natatakot siyang malaman ito ni Vincent. Makalipas ang ilang sandali, balak ni Charles na tumawag ng pulis, ngunit pinagbawalan siya ni Lucy dahil muli siyang natatakot na malaman ito ni Vincent at mabunyag ang relasyon nila. At nang umagang yun, sa wakas ay natauhan si Lucy at nagdesisyong tapusin na ang kanilang relasyon. Kinabukasan, pumasok si Charles sa trabaho na bagbog ang mukha. Tinanong siya ng kanyang boss tungkol sa kanyang kalagayan at kung ano ang nangyari. Ang tanging inamin ni Charles ay kagabi ay tinutukan siya at binugbog ng isang tao. Ngunit sinabi niyang na-i-report na niya sa pulis ang nangyari kagabi. Kahit ang totoo ay hindi pa. Nang makita ang kalagayan ni Charles, pinauwi siya ng kanyang boss at sinabihang magpahinga na lamang sa bahay. Pagdating sa bahay, tinanong din siya ni Diana ng parehong bagay. At sinabi ni Charles na kagabi ay nasangkot siya sa pakikipag-away sa isang binata. Hindi nagtagal, tumunog ang kanyang telepono, at ang tumatawag pala ay ang magnanakaw na tatawagin na lamang nating Tony. Kasabay nito, sinagot din ng kanyang asawa ang telepono at narinig ang kanilang pag-uusap dahil magkakonekta ang kanilang mga telepono. Sinabihan ni Charles si Diana na ibaba ito at sinabi niyang tungkol lamang ito sa trabaho. Nang marinig yun, nalaman ni Tony na hindi sinabi ni Charles sa kanyang asawa ang nangyari kagabi. At nagsimula siyang pilitin si Charles na magbigay ng hush money na nagkakahalaga ng $20,000 upang maprotektahan ang kanyang pagsasama. Walang pag-iisip na pumayag si Charles. Kinabukasan, bago niya ibigay ang pera kay Tony, pumunta si Charles sa opisina ni Lucy at nakipagkita sa kanya upang sabihin ang tungkol dito. Doon ay muli niyang inaya si Lucy na magsumbong sa pulis. Ngunit muli itong tumanggi dahil kung magsusumbong sila sa pulis, malalaman ito ni Vincent at makukuha ng kanyang asawa ang custody sa kanilang anak na babae. Pagkatapos ay binigyan ni Lucy si Charles ng $10,000. Sa pag-asang mabawasan ang kanyang pasanin, syempre ay tumanggi si Charles, at sa pagtatapos ng kanilang pagkikita, sinabi ni Lucy na mas mabuting huwag na silang muling mag-ugnayan. Pagkatapos ay pumunta si Charles kay Tony sa lugar na kanilang napagkasunduan. Matapos ibigay ang pera, umaasa si Charles na matatapos na agad ang problemang ito,
Ngunit makalipas ang ilang linggo, muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Tony, at sa pagkakataong ito, sinabi ni Charles na wala na siyang kahit isang sentimo, ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay tumawag si Tony mula sa telepono sa bahay ni Charles, natarante siya at agad na nagmamadaling umuwi. Pagdating sa bahay, nakita niyang nakikipag-usap si Tony sa kanyang asawa at nagpapanggap na katrabaho ni Charles. Ngayon, habang binabantaan ang kaligtasan ng kanyang pamilya, humingi si Tony ng karagdagang $100,000. Wala nang ibang pagpipilian si Charles dahil nag-aalala siya sa magiging kalagayan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sinubukan ni Charles na makipag-usap sa kanyang abogado at ikinwento ang lahat ng nangyari. Ngunit sinabi ng abogado na dahil 6 na linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ito, maaaring nakalimutan na ng ilang saksi ang mga pangyayari kaya magiging kakaunti ang ebidensya. Samantala, dumating si Tony sa bahay ni Charles, pumasok sa kanyang bahay nang may pahintulot ni Diana at walang pamimilit, kaya imposibleng aidmande siya sa korte maliban kung handang maging saksi si Lucy sa harap ng pulis at korte. Muli na namang pinuntahan ni Charles si Lucy at inalok siyang magsampa ng reklamo sa pulis, ngunit tumanggi pa rin si Lucy at ang mas nakakagulat ay sinabi niyang noong nakaraang linggo lamang ay sumailalim siya sa aborsayon. Sa huli ay sinubukan ni Charles na makipag-usap kay Wilson, ang may-ari ng isang bar. Si Wilson ay isang dating sundalo at umaasa si Charles na makakahanap siya ng paraan palabas sa problema. Matapos ikwento ni Charles ang lahat ng nangyari sa kanya, iminungkahi ni Wilson na ipapatay na lamang si Tony ngunit humingi siya ng bayad na $20,000. Siyempre ay walang pagtutol si Charles basta hindi na magiging banta si Tony. Pagdating sa lugar na napagkasunduan nila ni Tony, nakipag-usap si Wilson habang ipinapakitang may dala siyang baril. Ngunit bago pa man bumaba sa sasakyan, binugbog ni Tony si Wilson hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inutusan si Charles na itapon ang sasakyan ni Wilson sa ilog, at hiningi ni Tony ang pera, kung saan $20,000 lamang ang dala ni Charles para pambayad kay Wilson. Kinabukasan sa opisina, nilapitan si Charles ng isang detective na lumalabas na tiyuhin pala ni Wilson, alam pala nito na namatay ang kanyang pamangkin at nasa ilog ngayon. Tinanong si Charles kung mayroon ba siyang baril at kung ano ang ginawa niya kagabi. Itinanggi ni Charles na may ginawa siya, ngunit biglang nakatanggap si Charles ng tawag mula kay Tony. Sinabi ni Tony na kasalukuyan siyang nasa apartment ni Lucy, kung hindi madadala ni Charles ang natitirang pera sa loob ng 20 minuto, ipapapatay si Lucy, gayon din ang kanyang pamilya. Agad na natarante si Charles at pumunta sa bangko upang kumuha ng pera. Ang perang yun ay talagang ipon niya para sa pagpapagamot sa kanyang anak na babae. Agad siyang pumunta sa apartment na sinabi ni Tony. Pagdating niya roon, nakita niya si Lucy na nasa alang-inang sitwasyon at agad na ibinigay ni Charles ang pera. Makalipas ang ilang sandali nang umalis si Tony, tinanong ni Charles si Lucy kung kumusta siya, ngunit sa halip, pinaalis ni Lucy si Charles at sinabing tapos na ang lahat ng ito. Tapos na nga ang problema ni Charles. Ngunit dito pa lamang magsisimula ang plot twist ng pelikula. Maaaring mahulaan ninyo na kasabwat ni Tony si Lucy, at tama kayo, pero paano gag-antay si Charles? Pakinggan ninyo ang kwento hanggang sa matapos. Lumipat ang eksena at sinubukan ni Charles na puntahan si Lucy sa kanyang opisina. Ang nakakagulat, ibang tao pala si Lucy Harris, at ang babaeng nakilala ni Charles bilang Lucy ay isang peking Lucy lamang at isa lamang siyang contract employee. Pagkatapos ay pumunta si Charles sa apartment nito. At pagdating doon ay nalaman niyang pang-araw-araw lamang na inuupahan ang apartment. Ang mas nakakagulat, ang larawan ng anak na babae ni Lucy ay kinuha lamang pala mula sa brochure ng mismong apartment. Naalala ni Charles ang muli nilang pagkikita sa istasyon at pumunta siya sa isang istasyon sa ibang lungsod. Matapos maghintay ng matagal, tama nga guys, nakita rin niya roon si Lucy. Noong una ay gusto siyang lapitan ni Charles, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nakipagkita si Lucy sa isang lalaki. At ang lalaking yun ay si Tony, ang kanyang asawa. Hindi matanggap ni Charles ang nangyari kaya nagsimula siyang magplano. Pumunta si Charles sa mismong lodging kung saan siya dating ninakawan. Palagi siyang nagbubok ng kwarto na eksaktong katabi ng kwartong dati niyang inarkila. Kinabukasan, sinundan ni Charles si Lucy kasama ang isang bago niyang biktima na nagngangalang Max. Dinala ni Lucy ang lalaki sa parehong hotel at lumalabas na nakipagtulungan din sila sa hotel para sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay bumalik si Charles sa kanyang kwarto at nang makita niyang kikilos na si Tony, lumabas si Charles at agad na binugbog si Tony hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto at ipinaliwanag kay Max na lahat sila ay magkakasabwat na manloloko,
Hindi nagtagal ay nagsimulang bumangon si Tony ngunit muli siyang nasuntok ni Charles, pagkatapos ay hiniling ni Charles na ibalik ang kanyang pera ngunit sa gitna ng pagtatalo, sinubukan ni Max na kunin ang baril na hawak ni Charles dahil sa takot, hanggang sa aksidenteng may turo ito kay Lucy. Hindi na naiwasan ang palitan ng putok at si TJ, isa sa kanilang mga kasamahan, ay tuluyang namatay kahit nakipag-ayos na rin si TJ at gusto niyang ibalik ang pera ni Charles na nasa reception. Makalipas ang ilang sandali ay dumating din ang mga pulis, inakala nilang isa lamang itong karaniwang kaso ng pagtataksil, habang mahinahong pumunta si Charles sa reception upang kunin ang malita na sinabi ni TJ kanina at tama nga. Nang buksan ito, puno pala ng pera ang malita at sa huli ay nakauwi si Charles na may malaking ngiti sa mukha, at yan ang naging kwento ng pelikulang DERAYA. Kaya subukan ninyong isulat sa comment section kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa tinalakay natin ngayon, at kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like. Ako si Judas the One, salamat sa panunood ng video at hanggang sa susunod.